Isang pagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Miyerkules ay matatagpuan sa Lucas, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 4. Ito ang sinasabi: marami ang nagsagawa ng pagsusulat ng isang salaysay patungkol sa mga bagay na lubos na pinaniwalaan sa atin. Ito ang mga bagay sa atin, ang mga saksing nakakita at mga lingkod ng salita buhat pa sa pasimula. Kagalang-galang na Teofilo, ako ay may wastong kaalaman sa lahat ng mga bagay dahil ito ay maingat kong binantayan mula pa ng una. Dahil dito, minabuti kong sumulat sa iyo ng maayos. Isinulat ko ito upang malaman mo ang katiyakan ng mga bagay na itinuturo sa iyo. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, naririto ang iyong mga anak sa iyong harapan upang manalangin, sumamba sa iyo, Panginoon. Humihingi ng proteksyon sa mga nangyayari ngayon sa aming bansa, ang bansang Pilipinas, na nakaharap sa matinding typhoon na Christine, Panginoon. Panginoong Hesus, tulungan mo po ang iyong mga anak na hindi mapahamak sa isang bagyong ito, Panginoon. Lord, lalong-lalo na ang mga pananim ng mga kapatid naming mga magsasaka. Sila po'y ilayo mo sa anumang mga kapahamakan, sa mga baha, Panginoon, upang ang pananim nila, Panginoon, ay tumubo at maakaani ng maayos. Panginoon, tulungan mo po ang aming mga kapatid. Ingatan mo ang mga kapatid namin na sa tabi ng karagatan, sa mga tabi ng kabundukan, sa kailugan, Lord. Lord, ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Marami pong mga lugar na bumaha, Panginoon. Lord, ingatan mo po ang mga anak mong ito. Ilayo mo po sila sa anumang mga kapahamakan. Sa baha, Panginoon, proteksyonan mo sila. Tulungan mo sila, Panginoon, upang sila hindi mapahamak ang kanilang mga buhay, Panginoon. Gayon din po, O Diyos, patuloy naming itinataas sa inyo ang mga kapatid naming may karamdaman. Patuloy mo po silang pagalingin. Ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Lord, puspusin mo po sila ng imbanal na espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng lakas at manumbalik ang mga lakas na nawala, Panginoon. Tinataas ko rin, Panginoon, ang aming mga kapatid na mga matatanda, ang mga senior citizen, na ingatan mo sila sa panahon ngayon. Malamig, maulan, Panginoon. Sila po ay proteksyonan mo upang sila ay hindi magkakaroon ng karamdaman. Maging ang mga bata, Panginoon, sila po iyong ingatan at ilayo sa mga karamdaman, Panginoon. Tinatas ko rin, Panginoon, ang mga kapatid naming nasunugan na sa ngayon ay nasa
evacuation center, lalong na walang mapahingahan. Ingatan mo sila, proteksyonan mo sila. Gayon din po sa mga kapatid namin, mga nabahaan, Panginoon. At sila ngayon ay nasa evacuation center, Panginoon. Tulungan mo sila na karoon ng isang lugar kung saan ay maganda, Panginoon. Hindi sila maulanan, hindi sila mabasa, Panginoon, sa kanilang kinalalagyan. Lord, maraming salamat po. Panginoon Hesus, patuloy ko rin itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na ngayon ay magsisihanda upang pumasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo sila sa kanilang pagbabiyahe, Panginoon, dahil madulas ang kalsada at may mga baha na kanilang susugin. Lord, proteksyonan mo ang mga anak mong ito. Gayon din po, Panginoon, ang mga kapatid naming nagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy mo po silang ingatan. Gabayan, patubayan, Panginoon. At ilayo mo sila sa kapahamakan. Lalong-lalo na kung naroon sila sa bansa na may gera, Panginoon. At bansang Lebanon, Israel, at Ukraine at Russia. Gayon din po, Panginoon, sa aming mga kapatid na nagmamigrate na, naroon sa ibang bansa, nasa US, Canada, sa Europe. Panginoon, ingatan mo sila sa lugar kung saan sila naroon at patuloy mo po silang gabayan, proteksyonan sa lugar, Panginoon, na sila ay naroon, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang nagbibigay sa kanila ng kapayapaan sa kanilang mga buhay doon sa lugar kung saan sila nagmamigrate. Tulungan mo sila, Panginoon, na makasumpong sila ng kaligayahan sa kanilang mga buhay upang sila, Panginoon, ay maramdaman nila ang pag-ibig mo, Panginoon, at patuloy nila ikaw ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat po at sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi ipinakilala sa Ebanghelyo ni Lucas kung sino ang manunulat. Mula sa Lucas 1, talatang 1 hanggang 4, at mga gawa 1, talatang 1 hanggang 3, malinaw na makikita na iisang manunulat lamang ang sumulat sa Ebanghelyo ni Lucas at ang aklat ng mga gawa, na ipinakilala ang sinulatan bilang isang kagalang-galang na tiyupilo, na posibleng isang mataas na pinunong Romano. Ang tradisyon mula sa pinakaunang panahon ng iglesia ay itinuturing na si Lucas, isang manggagamot at malapit na kaibigan ni Apostol Pablo, ang sumulat sa Lucas at mga gawa. Nangangahulugan ito na tanging si Lucas lamang ang kaisa-isang hintil na manunulat sa aklat sa kasulatan. Katulad ng dalawa sa sinoptikong ebanghelyo, ang Mateo at Marcos. Ang layunin ng ebanghelyong ito ay ipakilala ang Panginoong Hesukristo at ang lahat ng ginawa at itinuturo ni Jesus buhat pa sa pasimula, bago siya umakyat sa langit. Kakaiba ang ebanghelyo ni Lucas dahil ito ay isang kasaysayan na isinulat sa isang metikulusong pamaraan. Ito ay isang maayos na talata na naaayon sa isip ng manggagamot na si Lucas, na laging nagbibigay ng detalye sa mga pangyayari. Hindi gaya ng dalawa pang ebanghelyo, binibigyan diin
ng kasaysayan ni Lucas ang tungkol sa buhay ng dakilang manggagamot, ang kanyang ministeryo at kahabagan sa mga hintil. Samaritano, mga babae, bata, maniningil ng buwis, makasalanan at mga tao na itinakwil ng lipunan. Ayon sa Lucas 2:4-7, mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Ayon sa Lucas 3:16, maraming ang tao ang lumapit kay Juan upang mabautismo. Kayong lahi ng mga ulupong, sabi niya sa kanila, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa kaparusahang darating? Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, ayon sa Lucas 4, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyan kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. At sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Ayon sa Lucas 18:31-32, ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi sa kanila, tandaan ninyo, pupunta tayo sa Jerusalem at dooy matutupad ang lahat ng sinulat ng mga propeta tungkol sa anak ng tao. Ipagkakanulo siya sa mga hintil, tutuyain siya ng mga ito, dudustain at luluraan. Sa Lucas 23, nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang 2 salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapapunta sa isa't isa. Sa Lucas 24, umagang-umaga ng araw ng linggo, ang mga babae nagtungo sa libingan. Dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila, naratnan nilang naigulong na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala nang bangkay ng Panginoong Hesus. Tinatawag na pinakamagandang aklat na nasulat sa kasaysayan.
Nagsimula si Lucas sa pagpapakilala sa mga magulang ni Jesus. Sa pagsilang ng kanyang pinsang si Juan Bautista, sa paglalakbay ni Jose at Maria patungong Bethlehem, kung saan ipinanganak si Jesus, sa isang sabsaban at sa talaan ng angkang pinagmulan ni Jesus mula sa linya ni Maria. Ipinakita, mga kapatid, ng ministeryo ni Jesus sa publiko ang kanyang perpektong kahabagan at pagpapatawad sa pamagitan ng kanyang kwento tungkol sa alibughang anak, ang mayaman at si Lazaro at ang mabuting Samaritano. Habang naniwala ang marami na ang pag-ibig ayon sa turo ni Jesus ay dapat na walang kinikilingan, maraming tao ang hinamon at nilabanan ang kanyang mga katuruan, lalo na ang mga lider ng relihiyong Hudyo. Hinimok ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na ikonsidera ang halaga ng pagiging alagad, habang ninais naman ng kanyang mga kaaway na ipapatay siya sa krus. Sa huli, ipinagkanulo si Jesus. Pinagkanulo. Nilitis, hinatulan, at ipinako sa krus. Ngunit hindi siya kayang pigilin ng kamatayan. Ang kanyang pagkabuhay na muli ang nagbibigay sa atin ng katiyakan ng magpapatuloy ng kanyang ministeryo ng paghahanap at pagliligtas sa mga naliligaw. Bilang isang hintil, mga kapatid, kakaunti lamang ang pagbanggit ni Lucas sa Lumang Tipan kumpara sa Ebanghelyo ni Mateo, at ang karamihan ng mga pagbanggit sa Lumang Tipan ay ang mga salita na sinasabi mismo ni Jesus. Sa halip na mula sa salaysay ni Lucas, ginamit ni Jesus ang Lumang Tipan upang ipagtanggol ang sarili sa mga pag-atake ni Satanas. Sa Lucas 4:1-13, kung saan kanyang sinabi, nasusulat, ginamit din ni Jesus ang Lumang Tipan upang ipakilala ang sarili bilang ang ipinangakong Mesiyas, upang palalahanan ang mga Parisiyo sa kanilang kawalan ng kakayahan na ganapin ang kautusan at ang kanilang pangangailangan ng tagapagligtas, at upang guluhin ang kanilang kaalaman ng tangkain siya ng mga ito na hulihin at lansihin. Mga kapatid, sa practical na application, binigyan tayo ni Lucas ng napakagandang larawan ng ating mahabaging tagapagligtas. Hindi si Jesus lumayo sa mga mahihirap at nangangailangan. Hindi lumayo si Jesus sa atin. Sa mga mahihirap, lalong-lalo na, at sa mga nangangailangan. Sa halip, ang mga taong ito ang pinagtutuunan niya ng pansin sa kanyang pagmiministeryo dito sa lupa. Nang panahong iyon, ang bansang Israel ay nakatuon ang pansin sa antas ng tao sa lipunan. Maging ngayon, mga kapatid, di ba? Lalong-lalo na ngayon, nakatuon ang ating mga mata sa mga taong mataas ang antas sa lipunan. Literal na walang kapangyarihan ang mga mahihina at mga api upang gawing maayos ang kanilang kalagayan sa buhay. Ngunit sila ay bukas sa mensahe ni Jesus na nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo.
Ang parehong mensaheng ito ang dapat nating dalhin sa mga tao sa ating paligid, mga kapatid, na nawawala na ng pag-asa. Ito ay dalhin natin sa ating mga kapatid o sa ating mga kababayan na nawawalan na ng pag-asa. Sa mga mayamang bansa, lalong matindi ang pangangailangan ng espiritual. Higit sa lahat, dapat nasundan ng mga Kristiyano ang halimbawa ni Jesus ng pagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga mahihirap at nangangailangan sa espiritual. Nalalapit na ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. Nalalapit na. At lalo pa itong lumalapit sa paglipas ng mga araw. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat sa iyong mga salita ang aming napagbubulay-bulayan ngayong umaga. Salamat sa iyong anak na si Jesus na siyang nagligtas sa amin doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa aming mga kasalanan, o Diyos. Salamat, Panginoon, sa buhay na patuloy mong ibinigay sa amin. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy kong itinataas ang aking mga kamay upang pagpalain mo, Panginoon, ang mga anak na nakikinig, nagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Ingatan mo sila, Panginoon, at pagpalain mo kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Tulungan mo sila anuman ang kanilang gagawin sa araw na ito. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.